Sa game na to, ang nakalaban namin ay 2,500 stars. Kung i-convert natin sa points yan, 25,000 points. At hindi lang yan ang nagpahirap sa amin dahil yung gold lane nila ay 1,223 stars at yung jungle naman ay 760. At teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page? I-follow mo na yan, isa lang eh. Kung gusto mo namang magpa-pilot ng ML account, mag-PM ka lang, nagre-reply ako. At syempre, may bayad yon. Kahit hanggang anong rank pwede mo ipapilot, kahit anong hero pwede mong ipaspam. Basta may additional payment pag magpapaspam kayo ng hero. At panoodin mo yung buong video dahil napakaganda ng laban na to. So ayun, nandito na naman tayo sa bakbakan ng limahan. Digmaan na! Sa simula ng game, may error kaming ginawa dito kasi hindi ako tinulungan ng Natalia. Kaya naparetry ako ng Chu. At ang sabi ko sa Kadita, bigyan namin to, masyadong lumalim at sakto yung petri niya. Kaya napatay namin yung Chu doon. Pero hindi pa yun tapos kasi tagumpay yung naging plano nila. Wala akong retribution dito at hindi na naman ako sinamahan ng kampi ko. Kaya na-invade ako ng Martis at nakuha niya yung blue buff. Tapos hinabol niya pa ako, kaya nabigyan ako doon. At ito, yung simula ng delubyo sa side namin. Nadaanan niya pa yung Lilia, kaya pati ito ay na-earlyhan na rin. At yung error na yon ay nagresulta ng pa 2 minutes na, level 2 pa rin ako. Sa mga gantong pagkakataon, hingin nyo sa mid lane yung minions nila para kahit papaano makahabol kayo sa level. Pero kahit makahabol ako sa level, yung stacks ng retry ko, 2 stacks lang. At patuloy ang ginagawang pangaharas ng mga kalaban. Wala na akong magagawa kasi 2 stacks pa rin yung retry ko. Kaya naman yung turtle, makukuhang libre ng kalaban. Ang kagandahan, tayo ay nakakuha na ng red buff. Kadalasan kasi pagka turtle ng kalaban, i-invade agad yan sa katapat na buff. At buti na lang kahit papaano nakapag red buff tayo at 0-3 na yung Lilia dito. Syempre di na nila titigilan yung blue buff ko. Kaya hirap na ako mag-farm dito. Nakabantay pa sila sa Wanderer. Buti na lang may green farm sa baba. Ganyan lang guys. Pag hirap na hirap kayo sa kalaban, humanap kayo ng farm. Kahit sa minions, kung iwan ng kampi nyo yung wave, kuhanin nyo na. After ko mag-green, sabi ko sa kampi ko, palawin niya yung edit. At napalaw niya nga. Ang problema, palo talaga yung mga kalaban. Nandito agad yung Julian. Ang kagandahan, napatay ng Natalia yung gold lane nila. At mukhang ito na yung simula ng pagbawi namin. Kasi bukod sa pagkapatay ng Natalia sa Roger nila, naabangan pa to ng Kadita. Kaya 2 beses napatay yung Roger nila. At ang call ko dito, wag pa rin kumontes ng turtle. Dahil baka dyan magsimula yung pagkaputol ng pagbawi natin. Okay lang, turtle lang yan Ang mahalaga, hindi ako namamatay. At napatay pa ng Kadita yung Chu nila. Pero yung Natalia papasok pa at yung edit mabibigyan na rin pati yung Julian. At even na yung kills. At pwede pa tayong pumlating sa baba. Pababa yung Roger dito. Kaya sabi ko sa Natalia at Terisla, abangan nila. Kaya naman hindi na makakadef to. At naubos ko yung plating sa baba. Pwede pang ambasagin sana. Pero yung Roger nanggigil na. At masyado kang malalim dyan tropa. Kaya bibigyan namin to. Nandito na rin yung Lilia. Pero may respo yung Chu. Kaya nag-out na lang ako. Hinabol ng Lilia pero di niya inabutan. At yung Martis dito talagang sobrang lamang. Level 6 ba naman ako? Level 10 na siya. At hindi pa pala tapos yung clash na yon kasi nag-overstay yung Roger sa baba. Napatay nila yung Lilia pero kapalit yung Chu at yung gold lane nila. May clash pa rin. Ako tamang farm lang at binabay time ko yung Martis na to. Ito kasi pinakamataba sa kalaban. Kung wala to sa clash, di malulugi sila. Pati yung Julian tuloy ay namatay na. At syempre hindi naman papayag yung Martis na yan na walang bawi. Kaya yung blue buff ko na lang ang kanyang pinuntirya. At ako ay nag-clear na lang sa mid. Para kahit papaano makasabay pa rin ako sa gold at sa level. Kahit level 11 na siya, ako'y level 7 lang. Pero nang dahil sa kampi ko dumidikit ang laban.
Sa mga gantong sitwasyon, ang kailangan mo ay kumalma lang at mag-farm kasi wala ka namang magagawa. Kung hindi, umitem muna. At sa late game, ikaw na ang bahala. Kung mapapansin nyo, pwede kong habulin yung Chu kasi low HP siya. Pero napansin ko na yung mana ko konti na lang at kakapusin ako. Baka ako pa yung matrap doon. Continuous na yung farming ko Yan yung kailangan nyo para makabawi kayo ng item. Dapat tuloy-tuloy yung farm nyo. Pag walang farm, pumunta kayo sa minions, makiklear kayo. Dahil lampas naman na ng 5 minutes at magkakapera ka na dyan sa mga minions na yan. Tamang farm lang ako dito habang sa gitna at sa top lane ay may nangyayaring clash. Mas pinili ko na lang napuntahan yung top kahit na low HP yung Chu kasi yung Martis ang pinakamataba sa kanila at pag na-shutdown ko to ay sobrang laking gold. At ayun nga, nag-overstay siya at wala na siyang kawala. Ayan, yung dapat nyong iwasan kung kayo ay lamang na lamang. Yung umasim. Kasi kung yung tamang hero ang maka-shutdown sa inyo, dyan magsisimula ang pagbawi ng kalaban. Naka-Demon Hunter Sword na ako dito, pero cooldown yung mga skills ko, kaya out na lang muna. Yan ang iniintay nating item, di ba? Pag naka-DHS na ako, simula na yan ng aming paglaban. And speaking of simula, Natalia, in-starteran na. Bagsak yung Roger nila, pati yung Chu, patay sa Kadita. Yung Julian dito, napalalim na rin, kaya pati siya ay mabibigyan. Saktong-sakto naman, dahil 12 seconds na lang, ay pa-up na yung Lord dito. Kaya naman nung lumabas, dali-dali namin sinimulan at i-nurse. 3 seconds bago mabuhay yung Roger nila, pero yung Edith, hindi papayag na kami makalord ng libre. Sinone out na ng Terisla dito yung Martis nila, pero napa-ulti yung Edith at masyadong masakit, tapos umabot pa yung Roger nila. At syempre ako yung puntirya, ako yung retry holder, napabagsak niya ako doon, pati yung Lilia na rin, at nakuha ng kalaban yung Lord, kaya naudlot yung pagbawi namin ginagawa. At patay din yung Kadita, naka 3 full kill pa siya. At pati yung Terisla ay napatay na nila. Buti na lang hindi masyadong katagalan yung death timer dito at umabot pa kami para i-death yung Lord na paparating. At tingnan nyo yung ginawa ng Natalia dito. Hindi siya na pressure na mag-push yung kalaban. Ang ginawa niya hinanting yung Roger to. Low HP na yung Roger dito at di niya na alam ang gagawin niya. Nilikuran pa ng Natalia. At yan yung pagkalason ng Natalia namin. Kasi kahit nandun yung Chu at Edith, napatay niya yung Roger sa gitna at nakatakas pa siya. At hindi pa nga siya umuwi doon at kulang ng isa yung kalaban, kaya ang call ko dito palagan. Bagsak pa yung Julian kahit one hit na siya. At ako ay tamang segue lang, napatay nila yung dalawa sa kalaban at hindi pa sila tapos dito. Papalag yung Chu Art Martis kahit wala silang masyadong damage, pero wala nang mamamatay at push ang aking ginawa. Tsaka ako nag-out kasi overstay na yan. Buhay na rin yung Roger, baka puntahan ako ng dalawa at magkamali pa. At dahil kulang sila, wala na silang nagawa, kaya naman na-def namin ng madalian yung Lord na to. Hindi talaga nagpapahinga yung kalaban no? Humanap na naman sila ng clash at ang nakita nila yung Terisla. Napa-ulti na yung Edith dito pero masyadong makunat yung Terry namin at yung Natalia hindi pa nila napatay. Kaya naman yung Edith pa ang mabibigyan. Yung Martis dito late na pumasok. Mananack up tayo ng Chu pero may knock up rin. Galing kay Kadita. Bagsak yung tatlo nila. Julian dito maghahabol pa. Pero may Natalia na nag-aabang lang sa damo at 4 na yung bagsak sa kanila. Yung Martis dito natrap pa, kaya pati siya wala nang kawala. Triple kill para kay Natalia at wipe out ang kalaban. Ang call ko dito basagin lang namin yung Torre na to, tsaka tayo mag-out para mag-lord. Kasi buhay na rin naman yung edit nila at baka magkamali pa kami dyan, hindi pa kami umabot sa lord. 8 seconds pa nga bago mabuhay yung Martis dito, kaya burst lord na ang call ko at hindi kagaya ng nangyari kanina kasi nag-ingat na ako dito. Hindi tumama yung skills ng Julian sa akin, napa-flicker out pa siya at binurse ko na. Dito low HP na rin at mareretre ko yung lord, di na umabot yung Martis, kaya naman amin yung lord
bagsak pa yung Elite. Pero may trade silang nagawa kasi namatay yung Kadita at hindi pa kami tapos kasi papasukin ng Terizla. Martis dito wala nang kawala kasi na super slow. Kahit may dash ka aabutan kita. Yan ang epekto ng Thunderbelt at Corrosion Sight pag pinagsama. Pero namatay din yung Natalia namin doon kaya 3v3 ang laban na to. 4v4 pala kasi umabot yung Kadita at Edit nila at Burst Lord ang cold ng kalaban. Pero ang ganda ng ginawa ng Terizla kasi hindi nila na-burst yung Lord doon. Dahil sa site niya, nandyan na rin yung Kadita at ako'y tamang push lang. Di nila pinapansin yung Chu dito si Papa pero hindi niya tayo nakuha. Kinombo na yung Edit dito kaya low HP siya at nakapalo pa yung Lord sa gitna. Nagretry yung Martis, masyadong malalim pero wala kaming mga skills kaya kalma na lang muna. At pwedeng basagin tong baba at na-dodge ko yung sipa ng Chu. Kung nakuha ko dun ng Chu, yari kami. Buti na lang pasans ako Wala nang clash na nangyari doon kasi ang sabi ko, intayin na lang namin yung Lord. Basag na kasi yung dalawang inhibitor nila kaya aabangan na lang natin kung sino ang magche-check sa boost at Edit. Ang napili namin, nasa baba kasi yung dalawa kaya ang call ko dito habulin na yung Martis nila. Nananakbo siya dito pero pinlikiran ng Terizla kaya wala na siyang kawala pero may respong gagawin yung Chu at yung Julian ay nagsegue na pressure ako. Ito yung pagkakamaling ginawa ko kasi inisip ko na hindi kaya ng Kadita kaya pati ako umuwi pa. Yung kampi ko tuloy naiwan sa top lane at sila yung pumapalag doon. Masyadong matagal yung ginagawa yung pagpalag dyan kasi yung Julian ay papunta na. Napalow HP nila yung Roger pero nabuhay pa at yung Lilia pa nga ang nabigyan doon. At buti na lang umasim yung Julian mag-isa guys. Nandun yung Kadita sa likod niya kaya pinuntahan niya na to at saktong-sakto yung timing. Bagsak yung Julian. 4v4 at mauuna pa yung Lilia namin sa kanya. Pero yung kalaban, Burst Lord yata ang call dito. Kaya hinirapan ko na at hindi na nila tinuloy. Ako yung humahawak ngayon ng Lord. Pero tamang abangan lang. Chu dito nasa damo, papalag yata. Pero mapopok ng illusion ko at Terizla dito. Sobrang kunat. Hindi kasi binabawasan ng Roger nila. Baka masitan siya at yung Martis ay napalalim na. Nag-ulti to sa illusion pero mabibigyan siya ng Natalia at Edit dito. Namatay na rin. Pati yung Chu. Nakikipag 1v1 pa sa Kadita at mananak up siya. Wala nang kawala. Kaya naman yung Julian dito ang magde-def mag-isa. Kaya niya kayang i-hold yung 5 na may kasama pang illusion ni San at tinower lock ko na. Kaya panalo tayo sa 2,500 stars na kalaban. At bukod doon, hindi lang natin sila tinalo, tinansu pa natin yung Chu. Isipin mo 2,500 stars ka tapos tansu ka no? Tapos level 2 ako, nung pa 2 minutes na yung laban, naging MVP pa nga. Kaya talagang kapag hindi ka nawalan ng pag-asa sa laban, may pag-asang bumawi. Kasi isipin mo, 2,500, 1,200 at 760 stars yung kalaban namin. Na earlyhan kami. Gap na gap ako, pero nagawa pa naming bumawi. At yan ang nagagawa ng hindi pagsuko. At si Aul yata guys yung Julia nila. Siya rin yata yung dating blacklist. Tapos account ni Gymnest yung gold lane. At di ko alam kung sino yung gumagamit. Tapos etong mga kampi niya hindi ko rin kilala. Pero 2,500 stars yun Sobrang laki nun. At ayun na yung pinakamataas na stars na tinalo natin. Ayun lang guys. Kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa content natin na to, paki-share lang. At wag nyo rin kalimutang mag-follow sa page at mag-subscribe sa YouTube channel. I-search nyo lang Kapitan Jer. At maraming salamat sa suporta nyo. Patuloy ko pang sisipagan at gagalingan hanggang sa mag 1 million followers tayo. Yun lang guys. Thank you ulit at mag-iingat kayo palagi. God bless. Paalam!